TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Bus drivers sa Davao Overland Transport Terminal gipailawom sa drug test una makabiyahe. Pagdagsa sa mga pasahero gilauman sugod karong adlaw. Sobra 200 ka mga pulis gipakatag sa mga sementeryo sa Cagayan de Oro City. Tabo system alang sa mga pasahero nga mobiyahe sa ruta nga Cagayan de Oro, Davao City via Overview, Quezon. Magpadayon. Wala na human ug wala na tukod nga farm to market roads na diskubre sa DA sa Davao Occidental. Maong kalsada, maupay pagbuhos. Og presyo sa bulak sa General Santos City, doble ang gisaka, duha ka adlaw una ang kalag-kalag. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Orgil Relator. Una makabiyahe, gipailawom una sa drug test ang mga bus driver nga nanukad sa Davao City Overland Transport Terminal. Kini agig pagsiguro nga anaa sa saktong kondisyon ang mga driver sa mga biyahe karong kalag-kalag. Aniya ang report. Bantay sarado sa mga personahe sa PDEA 11 ug LTO 11 ang mga bus driver nga anaa sa Davao City Overland Transport Terminal. Una sila makabiyahe, kinahanglang mo pa ilawom una sila sa drug test, pinaagi sa pagsumite og urine sample. Kiniagig pagsiguro sa otoridad nga anaa sa saktong kondisyon ang mga bus driver karong gilaumang sunod-sunod ang mga biyaheng probinsya karong kalag-kalag. Ang driver nga si Neldrin nga Davao Tacorong ang ruta sa ginamanehong bus. Ginasiguro gayod nga nakapahulay siya og sakto una mo biyahe. Paulay insakto tulog. Ana lang. Pero andam na ka sir nga grabe gyud ang biyahe karong. Oo. Andam na kay permente naman ko dili na bago lang. Ang mga magpositibo sa urine test, ipailawom sa confirmatory test. Kung magpositibo, ipailawom sa LTO sa proseso ang driver. Pag once positive na diya sa tuwang initial test, automatic i-confiscate na nila ang license. So dili na gid sila makabiyahe, sir. Dili pa ing ana kadaghan ang mga pasahero kaganihang buntag nga nanukad sa rikot. Apan gilauman ang pagdagsa sa hapon tungod kay special non-working holiday na ang adlong Biyernes. Buot ni Ann ug sa iyang pamilya nga dili makisabay sa dagsa sa mga pasahero. Busa karon pa lang, nibiyahe na sila pauli sa ilang probinsya. Mas mabisi manggod siya kung halimbawa karon November 1 pa ka, so mas dagsa ng tao. Hugot sab na seguridad ang ginapatuman sa terminal. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Orgil Relator. One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Argil. Tabo system sa mga pasahero sa bus nga mobiyahe padulong sa Davao City via Overview Road sa Quezon, Bukidnon and vice versa. Padayon nga ipatuman sa Rural Transit Mindanao Incorporated. Samtang gidugangan ang mga bus nga mobiyahe sa alternative route paingon sa Davao City via Talaingod. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human gibutyag sa Land Transportation Franchising Regulatory Board kun LTFRB 10 ang planong pagsuspenso sa rutang Cagayan de Oro City to Davao City via Overview Road gamit ang tabo system. Tungod nakitaan kini og peligro sa mga pasahero, nakigpulong ang kadagkuan sa Rural Transit Mindanao Incorporated, ang bus company nga ga-operate sa maong ruta ngadto sa LTFRB aron hisgutan ang mga pulisiya aron nga magpadayon ang ilang ruta. Naghatag na ang LTFRB 10 og special permit alang sa ruta nga Cagayan de Oro City paingon sa Overview sa Quezon, Bukidnon. Ingon man Davao City paingon sa Quezon, Bukidnon aron padayon nga maserbisyohan ang mga pasahero nga diha lang munaog sa lugar nga dapit sa nahugno nga kalsada. Doon sa tanong po natin na yung tabo system, ipagbigay po nating
choice yan sa ating mga mananakay. Kung sakali yung ating commuting public will still choose to tawag nito, gamitin yung tabu system yan, so karapatan po yan ng ating mga mananakay. Sumala ni Angela Gisulga, ang Administrative Manager sa RTMI, nga gikan sa naguba nga adalan sa Overview Road sa Quezon, Bukidnon, paingon sa Davao City. Ana pa kini sa 114 kilometers. Ug ubay-ubay ka mga pasahero sab ang mabiyaan kung ilang ihunong ang pagbiyahe sa maong ruta. Hinuon aduna na sila mga temporaryong pasilidad nga gimontar sa Overview Road aron nga magamit sa mga pasahero. Gisiguro sab nila ang safety sa mga pasahero. We have deployed na may mga tents pa dito, and then we have provided also umbrellas para sa itong mga passenger just in case mag-ulan or kanang init kaayo. So, gina-provide gid sa company ang convenience. Samtang gihangyo sa LTFRB ang RTMI nga dungagan pa ang mga bus nga moagi sa alternative route nga Cagayan de Oro to Davao City via Talaingod karong kalag-kalag aron adunay daghang pilian ang mga pasahero. Gikan sa siyam ka mga bus, gihimong 21 ka mga unit ang mobiyahe sa maong ruta. Our first trip 1 a.m., then last trip would be 12 noon. And wala tayo na change for Via Buda. So nag-add lang tag units kay nakita na to nga there are passengers nga willing mo travel for Talaingod. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Pipila ka mga polisiya nga ipatuman sa mga sementeryo sa Cagayan de Oro City karong kalag-kalag, plastar na. Mga sementeryo abli gikan alas 6 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi. Samtang redevelopment sa ubos nga bahin sa City Memorial Park ana sa sobra 80%. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pinasikat sa Executive Order Number 0415-2025 nagipagawas si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy, hingpit na ang mga polisiya nga ipatuman sa umaabot nga kalag-kalag sa syudad karong tuiga. Subay sa kamanduan, abli ang mga sementeryo mapribado o pampubliko gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Sugod Oktubre 31 hangtod Nobyembre 2 ning tuiga. Samtang ubay-ubay gyapon ang mga gibawal nga ipasulod sa mga sementeryo sama sa mga ilimnong makahubog, hait nga hinagiban, sound system sa speakers, lakip na mga sigarilyo o vape, gibawal sab. Bawal sab ang pag-overnight sa mga menteryo sa pribado o pampubliko. Sa Cagayan de Oro City Memorial Park sa Barangay Kamaman-an, gibawal sab ang pagdala sa mga lighter o posporo. Sanglit aduna sila gitagana nga lugar kung asa gitugutan ang pagdagkot og kandila. Andam na pud tay team ana nga magbutang para in kaso og walay siga ang candle stand, naray makapadagkot. Sugod Nobyembre 1 sab, sirad-an na ang dalan pasulod sa City Memorial Park og wala na sakyanan nga makasulod. Gawas lang kung residente sa lugar. Magmuntar matod pa ang RTA og entrada aron maplastar ang dagan sa trapiko o mga taong gusto mosulod sa menteryo. Namang gihapon to'y libre sakay last year, so same lang gihapon ng polisiya sir nga. By 1 ug 2 naatay libre sakay para sa katong mga dumuduaon. Samtang gibutyag sab sa LGU nga ana-ana sa 88.08% ang completion sa redevelopment sa ubos nga bahin sa City Memorial Park. O galing matapos na ang redevelopment sa ubos og entrada nga bahin sa Memorial Park, sugdan sab ang ubang bahin sa pagdevelop. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Presyo sa mga baligyang bulak sa General Santos City, doble ang gisaka sa presyo tungod nihit daw ang supply ug nagpataas na sab ang ilang supplier. Ani ang report. Iyahay na sa pagpatukod og mga tindahan sa mga bulak ang pipila ka mga mamaligyaay daplin sa kadalanan at tubangan sa usa ka pribadong sementeryo sa Barangay Apopong, General Santos City, pipila ka adlaw una ang kalag-kalag. Apan kung presyo sa bulak nagkataas na sab tungod nagmahal daw ang ilang supplier. Iluganay mig bulak karon kay nihit do kay ang bulak. Kagahapon 180 ang kilo, karon nahimo ng 270. Ang 50 na mo mahimo na gaya ng 100. Mahal sir. Tag 250 ang Jimba, ang baby spread 300. Batasaan po namo ang konser, yung sales namon kay para makabawi pod mi. Hinuon matud sa ubang mamaligyaay, doon na may alternatibo niini. Kung ugaling mahutdan man og preskong bulak, doon na sa alternatibong bulak
Sama nini nga artificial flower nga mapalit sa 50 pesos. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Adunay bagong low pressure area nga namatikdan gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulah kining namatikdan sa gilayong 2,025 kilometers sidlakan sa Southern Mindanao. Sa karon, ubos ang tsansa nga mahimo kining bagyo sulod sa 24 oras apan posibleng mausab sa mosunod nga mga adlaw. Wala pa epekto ang mga LPA apan magpaulan ang ubang weather system sama sa shearline, amihan ug Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa Mindanao, base sa Metro Weather, dako ang tsansa nga ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen. Nadiskubre ni mismong Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang giingong maanomalyang farm-to-market roads sa Davao Occidental. Gibisita ning bag-ulang ni mismong DA Secretary Laurel Jr. ang mga farm-to-market road project sa Davao Occidental. Sumala sa impormasyon gikan sa DA11 nga ang sa Barangay Little Baguio sa lungsod sa Malita, nakita mismo ni Laurel ang bag-o palang gibuhusan og semento nga kalsada. Nasab sila'y nakita nga wala gayon natukod nga farm-to-market road. Dugang ni Laurel nga dapat na humana kini nga proyekto nga pang tuig 2021. Makig-alayon ang DA kay DPWH Secretary Vince Dizon aron ipa-explicar kini nga mga proyekto sa mga kontraktor ug district engineers sa tuig 2021 hangtod 2022. Sa kasamtangan nga sistema, ang DA ang nagaila sa farm to market road apan ang DPWH ang nagapatuman niini. Wala pa nihatag og opisyal nga pahayag ang DPWH 11 o provincial government sa Davao Occidental labot niini. Una nang ipasakaan og kasong graft og malversation ang 8 ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office tungod sa Ghost Flood Control Project nga nadiskubre mismo niadtong katapusan sa Setyembre na Secretary Dizon sa Jose Abad Santos. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Magpatuman og rerouting sa mga dalan nga duol sa mga sementeryo sa Davao City karong kalag-kalag. Kini aron masigurong hapsay ang pagawas sulod sa mga buot mo bisita sa mga minatay sa nagkadaiyang menteryo. Aniya ang report. Nakapwesto na ang mga otoridad sa entrada sa mga kasikbit nga sementeryo sa Barangay 8A Davao City. Aron nga sigurohon nga walay gibawal ang makasulod sama sa mga hait nga butang. Hinoon, maiha pa lang ang sayong nibisita sa ilang mga minatay, 2 ka adlaw una ang kalag-kalag. Sagad kadtong mga naa sa pribadong sementeryo. Ang mausoleum sa pamilyang Duterte sa Roman Catholic Cemetery, wala pag-adornohan og mga bulak. Gilauman ang pagdagsa sa mga mobisita sa mga sementeryo sugod sa Biyernes. Busa sa November 1 ug 2, magpatuman og traffic rerouting scheme sa mga kadalanan nga duol sa mga sementeryo. Sa Buhangin Memorial Park, one-way ang vehicular traffic sa Kabantian Road, gikan Buhangin Milan paadto sa corner Mamay Road. No entry sa Kabantian Jehovah Road, padulong hangtod Buhangin Memorial Park. Mamahimong mogamit sa Mamay Extension, right turn sa CP Garcia Highway o right turn sa Buhangin Road. So, kung gikan ka sa Indangan, gikan ka diri sa North, padulong ka og Buhangin Memorial Park, so dili ka mo pwede mo diretso mo. Sa Chinese Cemetery, one-way ang vehicular traffic sa Sarenas Road, gikan corner Gahol Street paadto sa corner Bakaka Road. Tanang sakyanan padulong sa Chinese Cemetery, gikan Bakaka Road, mamahimong mogamit sa JP Laurel Avenue, right turn sa Gahol Street o right turn sa Sarenas Street. Sa San Pedro, Forest Lake, Orchard, Masonic, Wireless o Catholic Cemeteries, one-way ang agian sa mga sakyanan, gikan Father Salga Street, corner F. Torres, paadto sa Circumferential Road, corner Jade Street. Ang mga sakyanan padulong sa San Pedro Memorial o Forest Lake, mamahimong mugamit sa Jade Street, palaf sa Torquay Street. Regulated ang no entry sa mga sakyanan, gikan Father Salga Street, corner Circumferential Road, padulong Catholic Cemetery. Tanang sakyanan padulong sa Forest Lake Cemetery, mamahimong mugamit sa San Rafael Street, Silver Street hangtod sa Copper Street. Sa Davao Memorial Park, ang outermost lane sa MacArthur Highway, padulong sa south, kay agian sa mga sakyanan, pasulod sa Davao Memorial Park. Ang 2 ka inner lanes, maoy agian sa mga sakyanan padulong sa south. No left turn alang sa mga sakyanan nga mugawas gikan sa Davao Memorial Park. Mo right turn padulong sa Kimpo Boulevard. Sa Davao Memorial Park,
ang atong mga truck, mga bus nga moagi diri sa MAA is dili sila pwede mo right turn sa MacArthur, kundi mo left turn sila padulong sa Sandawa. No parking sa tubangan sa mga sementeryo. Ana sa 737 ka mga CTTMO personnel ang i-deploy sugod karong adlaw hangtod na sa Domingo. Kauban si Melchor Alving og Bebot Kahes sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Sobra 200 ka mga pulis sa Cagayan de Oro City Police Office ang gipakatag sa nakadaiyang sementeryo sa syudad. Samtang kamatik dan sab nga pipila ka mga tawo na ang sayong miduaw sa ilang mga minatay karong adlaw. Anya ang report ni Cyril Chavez. Plastar na o nagsugod na sa pagbantay mga personahe sa Cagayan de Oro City Police Office sa nagkadayang sementeryo sa syudad. Matod sa Kokpo, adlong Miyerkules, gisugda na ang deployment kung asa magsugod ang ilang pagbantay gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Subay sa polisiya sa LGU sa mga sementeryo, sobra 200 ka mga police personnel ang gipakatag sa 19 ka mga sementeryo sa syudad. Naanak ko'y monitoring nga gipahigayon ang mga tagtasa ka mga station commander para i-roving o i-monitor ang mga cemeteries nga naa sa ilang mga area of responsibility. Usa ang Bulwa Public Cemetery sa mga ginadagsa sa katawhan matag kalag-kalag. Hinoon, plastar na ang security measures sa lugar. Adlang Webes, mingaw pa among sementeryo. Hinoon, aduna na pipila nga nagsugod na og duaw sa ilang mga minatay. Okay, birthday sa akong papa, duaw po mi ba? Iusan na ninyo? Iusan na namo kay kanim akong mama, ikan po ni nagpa-check up good. Tapos na timing po niya birthday sa akong papa diri, kapital na lang po namo. Samtang sugod karong Biyernes, petsa 31 o Nobyembre 1 o 2, ipatuman sa Roads and Traffic Administration ang temporary traffic scheme sa nagkadayang sementeryo sa syudad. Matod sa RTA, aduna sila ipatuman nga road closures, one-way traffic, parking areas ug loading and unloading zones sa mga dalan nga duol sa mga sementeryo. Nanawagan sab sila og dugang pagsabot ngadto sa mga motorista. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Patay ang 15 anyos nga lalaki. Human gilangoy ang usa ka floating cottage nga pipila ka metros ang gilayon gikan sa baybay sa usa ka beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Ani ang report. Makita kining pipila ka responder samtang ginaluwas ang usa ka menor de edad nga lalaki sa usa ka balsa pipila ka metros ang gilayon gikan sa baybay sa usa ka beach resort sa Barangay Militar Tukuran, Zamboanga del Sur pasado alas 2 sa hapon adlong Miyerkules. Samtang ginapadaplin sab ang balsa padulong sa baybay. Pagabot sa daplin, gilayon kining gidala sa Rural Health Unit sa maong lugar apan gideklara na kining dead on arrival sa mga doktor. Nasayran nga ang maong 15 anyos nga biktima. Nalumos samtang ginalangoy ang usa ka floating cottage. Kauban sa biktima ang iyang mga higala o classmate. Nung nandun sila sa beach, nilangoy nila yung floating cottage, medyo malayo, tapos medyo malakas yung alon. So, dumating yung ibang kaibigan niya dun sa floating cottage, napansin nila na wala na yung biktima natin. So, nalunod na po. Ginaberipika pa sa PNP kung doon na basay giluwas ang mong biktima nga naglisod og langoy samtang nagpadulong sa mong floating cottage nga posibleng hinungdan sab sa pagkalumos ni ini. Tinitingnan din natin, sir, kung nakita niya na nahihirapan yung ibang kasama niya, tinulungan niya tapos napagod. Ginasuwayan pa nga makuha ng pahayag ang kabanay sa mong biktima, lakip na ang tagdumala sa mong beach resort. Pahimangno sa PNP sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga menor de edad nga mga anak alang sa kaluwasan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, magpadayon ang big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mao ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag lakip na ang upat ka makadaog og tig 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owners sa Grand Draw. Atangi ang swerteng makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily og 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang ang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches o ubang outlets sa Pure Gold nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts.
Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page sa GMA Promos para sa complete mechanics ingon man announcements. Adunay bag-ong GMA Afternoon Prime nga atong tutukan matag hapon nga mao ang House of Lies. Pagabidahan kini nila Beauty Gonzalez, Mike Tan, Martin Del Rosario ug Chris Bernal. Chika ni Beauty, excited ug thankful siya sa bagong project. Ulahing project ni Beauty ang Prinsesa ng City Jail. Looking forward sab nga makatrabaho sa unang higayon si Chris Bernal. Mato di Chris, andam na siya mobalik sa kontrabida nga role. Sa Artikulo 247, ulahin nasaksihan si Chris isip kontrabida. Karon, hapit na ninyo siya makauban mga kapuso nga makigtarayan kang Beauty nga usa sa inyong ginaidolo. Si Mike Tan, gi-share sab ni ini ang iyang ginahimong workshop. Si Martin, giangkon sab ni ini nga gusto niya ang iyang karakter. Kauban sa cast, sila Cocoy de Santos, Jackie Lu Blanco, Kyla Davis, Angel Cadaw ug Jayo Mana. Sa direksyon ni Jerry Lopez Sineneng. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Good news sa mga kapuso sa Davao Region tungod adunay bag-ong promo ang Kapuso Network kung asa pwede kang makadaog og cash hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang regional proof of purchase promo sa GMA nga mao ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Makita sa screen kung paunsa maka-apil sa maong promo. Mamahimong magpadala sa ilang entries ang mga kapuso sa Davao Region para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Pwede ka mong magpadala sa inyong entries hangtod November 7, 2025. Pwede ninyong ihulog ang entry sa GMA Regional Station o kuha sa piling supermarkets o groceries sa Davao. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa drop-back locations o sa uban pang announcements. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o kaha mga scam text. Nahimong mabulukon ang Batang Pinoy Games sa General Santos City. Sanglit kabahin sa kompetisyon ang Kalingawan nga gipaambit sa the youngest K-pop group nga Cloud7. Gikahiligan sa BI sa maong grupo ang basketball, isip ang ilahang banding. Ani ang report ni Efren Mamak. Disiplina, pagpursige ug respeto. Pipila lang kini sa values nga natun-an sa mga batang atleta nga misalmot sa nagkadaiyang sport sa Batang Pinoy Games nga gipahigayon sa General Santos City. Apan labaw ni ini, usasab sa pinakaimportante sa tanan, mao ang teamwork aron magmadaugon. Gani kini ang gi-share sa the youngest P-pop group sa GMA ang Cloud7 atol sa grand opening sa maong national sporting event sa Acheron Sports Complex kung asa nagpaambit kini og sing and dance performance sa mga batang atleta. Ang dula nga basketball, usa ka sport nga ilang gikahiligan sab. Lalaro po kami always ng basketball together po as a group. Yun po talaga yung main sport po namin. Yung mga natutunan po namin syempre sa paglalaro ng basketball is yung bonding po yun, yung teamwork, kung paano po makipag-communicate sa isa't isa para po manalo po kami as a team. Gawas ni ini, wala sab damha sa mga miyembro sa Cloud7 nga ang mga batang atleta mausab ang pinaka-supportive sa maong grupo. So far, yung Kabataan Pinoy, yung pinakamalakas na audience talaga. Sobrang energetic nila. Doon sab sila yung mensahe sa mga batang atleta. Siyempre mga Kabatang Pinoy, huwag kayong matakot na ipakita yung mga talents nyo kasi hindi bara-bara yung mga ginagawa nyo. Kayang-kaya nyo yan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Mag-uban-uban kita mga kapuso og atong tutukan sugod ugma Oktubre 31 hangtod Nobyembre 2 ang special live stream coverage sa Undas 2025 nga makita sa YouTube o Facebook channels sa GMA Integrated News ug GMA Regional TV. Mga kapuso, 56 ka adlaw na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo niyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibuok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.